Humingi na ng paumanhin ang private prosecutor na si Attorney Vitaliano Aguirre, subalit hindi pa rin ito sapat para kay Senator Miriam Defensor Santiago. Nais pa nga ng senadora na maipakulong ang abogado. Ano ba ang grounds para ma-cite in contempt sa isang impeachment court? Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Attorney Rowena Daroy Morales ng University of the Philippines College of Law. Magandang umaga po, Attorney Daroy Morales. Magandang umaga na naman sa ating lahat. Okay, nag-sorry na si Attorney Aguirre, no? Pwede pa bang bawiin yung citation in contempt ng Senado? Para mo ba sinasabi, pwede bang apilahin yun? Or will that constitute, parang pag-aapila ba yan? Hindi. Na-cite na in contempt. This is an example of direct contempt. No? Okay. Ang ibig sabihin ng direct contempt ay yung pagpapakita ng mga aksyon o pananalita na nakakawala ng dignidad ng korte. Si Senador Santiago is not the court, but she's a member of the court. Kahit na ano ipakita natin sa kahit na kaninong miyembro o kahit na doon sa lugar man lang, ayaw man lang natin ang ayos ng lugar, hindi tayo magpapakita ng yung kung ano man mga pinapakita natin na ayaw natin dahil tayo dapat ay nagre-respeto. Yung pagpapakita ng respeto na yan, hindi lang para sa mga abogado, para sa mga lahat ng manonood sa loob. No? At ang abogado, tandaan natin, ay hindi niya karapatan na mag-appear doon. Yun ay isang pribilehyo. At bilang pribilehyo, may mga rules yan. Ang isa sa mga rules ay magpakita ka ng respeto sa integridad, no? Nung tribunal na yan. Kahit anong tribunal. At inherent. Meaning likas sa isang tribunal ang magpataw ng kung anumang parusa sa mga kahit sino, abogado man o kung sino man ang nandoon sa loob ng korte ng kung anumang penalty na tinatawag. Ano ba yung range ng penalties ngayon? Ano itong parusa na hinaharap ngayon ni Attorney Aguirre? Dahil ito ay direct contempt na tinatawag. Dalawa yan, indirect at direct. Direct, yung ipinapakita mismo sa loob o malapit sa korte. Directed to the court. Walang apila yan. Kasi nakita na ng judge mismo kung ano nangyari, aapilayin mo pa. No? Ang pwedeng maging penalty dyan, pwedeng fine. At meron na tayong mga kaso na ang naging fine nga ay 1,000 piso sa isang nambastos ng korte, direct contempt, at mas mataas para doon sa abogado niya na nagpakita din ng ganong contempt. So fine from 1,000 pesos, open niya, nasa senyo na ngayon yun, nasa sa mga huwes na yon na magpataw hanggang pagkukulong ng hanggang 6 na buwan. Huwag lalampas ng 6 na buwan. Nasa discretion na ngayon ng mga senator judges kung alin doon ang gusto nilang ipataw. So hindi siya pwedeng mawala ng lisensya, hindi siya pwedeng masuspinde sa trabaho, sa pagiging abogado. Yun lang, 1,000 merienda lang yan ng abogado eh. Hindi naman. Hanggang 6 months na, yun, medyo mabigat yun. Pero yun lang ba ang parusa? Sa totoo lang, pwedeng kahit ano, no? Depende sa gravity, ika nga. Pero, pag nangyari yung pag-suspend o pag wala ng lisensya, sabi mo nga, abay, kailangan may proseso yan. Kasi medyo mabigat yun, nawala ng trabaho yung isang tao. At medyo kailangan talagang usisain ng husto kung kailangan bang mawala ng trabaho ang isang tao. Dahil a job, a profession, a career is part of our rights. Meron tayong karapatan dyan eh. Okay, nabanggit niyo yung disrespect and respect. Maraming nagsasabi na na-provoke lang itong si Attorney Aguirre dahil sa mga sinasabing salita ni Senator Santiago, ano? Meron bang hangganan, meron din bang restrictions dun sa behavior ng Senator Just? Maraming na-shock sa mga ibang salita ni Senator Santiago nung pinapagalitan niya yung mga prosecutors. Okay. Very sensitive yung issue na yan. Let us compare na lang with the court muna. Because this is some form of a court. Kahit ayaw mo yung mukha ng huwes, kahit ayaw mo yung sinasabi niya, kahit napaka-unjust at talagang slanted yung sinasabi niya, ang pangit ng lengguwahe niya, hindi ka gaganti ng ganun din. Di ba? Nagpapakita ka dapat ng respeto dahil sabihin natin, pareho kayong abogado, pareho kayo nasa korte. Pag nasa loob ng korte, medyo mas nakakaangat yung huwes. No? There is a way by which
Attorney Aguirre could have made known kung ano yung kanyang sentimiento in a more respectable manner. Ano ba naman ang diferensya? Ano yung diferensya ng ginawa niyang pagtatakip ng tenga sa mga ibang mga pwede nating gawin para magpakita ng hindi tayo sumasang-ayon? Ang dami, pwede tayo mga ganyan, kung ano, pangit pa din. Hindi mo pwedeng sabihin na, wala ho akong sinabi. So, nasa sa demeanor na rin ng isang tao. Hinaharap mo ba ang sunog with another sunog? Hindi ata. Okay, very malinaw po yan. Okay, sa ibang issue naman po, kasi katatapos na ng bar results, no, lumabas na, pinag-uusapan ngayon, mga top-notcher, mga ganyan, top 10. For the first time in many years now, walang galing sa UP College of Law, no, dun sa top 10. Ano ba to? Does this reflect something, quality of education, or is this something na dinadownplay ng mga college law professors and deans na may nagsasabi na mas importante pa yung passing rate kasi kung yung paramihan ng top 10? Alam mo, the mere fact na nagiging news yan, wow, wala ang UP sa top 10, ibig sabihin lagi siya nasa top 10, di ba? At medyo ngayon lang siya nawala. Pangalawa na po ito. Let's be candid about it. The first time na wala kami sa top 10, that involved the class ni Justice Sereno. Okay. So, ano ba, may reflection ba yon? Mukhang wala. Ang sinasabi nyo, kahit hindi top 10, pwede maging Supreme Court Justice. Oo naman, Okay. no? Oo naman. And vice versa. So, yung pagiging top 10, it does not reflect future success. No, May pattern ba na apparently ganon? Kasi marami tayong mga sikat na tao, pag yung sa mga CVs nila, pag ini-introduce sila, lagi silang parang top-notcher or nasa top 10. Parang may konting, may pattern naman, no? Well, isa yan sa ating kultura na natin yan eh. Padamihan ng mga titulo, padamihan ng mga nakakabit sa pangalan, padamihan. Pero hindi ba ang punot dulo niyan kung ano ka? Kung ano yung pinapakita mo, kung ano yung ginagawa mo. Kahit na walang mga nakabuntot na mga flags or kung ano-ano man. At the end of the day, hindi ako nagsa-sour graping dito. Mataas nga ang aming passing rate, which is very good. Congratulations sa mga pumasa, not only sa UP at sa lahat. But after the results came out, yung bagong UP Law Dean, no, nagbigay siya ng statement na kailangan na raw i-reforma yung bar exams, no? So it sounds a bit like sour grapes. Sa totoo lang, I heard that statement. But if I recall right, that statement was released prior to the release of the bar exam results, which means na yung dean, meron talagang intensyon na tignan natin, mag-reform tayo. May bar man o wala, nag-top ka man o wala, hindi ba dapat lahat ng pinupuntahan natin is for the better? So yun naman ho ang parte ng plano ng ating dekano. Okay. Thank you very much. Maraming salamat, Attorney Rowena Daroy Morales.